Sunshine Radio Report. 20 pesos per kilo na bigas si PBBM. Panakip butas lang. Gutom, nananatili. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Kabarder Sheena Torno. 20 peso rice is here to stay. It is achievable. It is sustainable. Yan ang sinabi ni Marcos Jr. sa kanyang vlog patungkol sa programang 20 pesos na bigas. Maganda man pakinggan na nasabing programa, ngunit hindi pa rin maitatago na marami pa rin mga Pilipino ang nagugutom. Patunay dito ang pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Tumaas sa 20% ang bilang ng mga Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger o gutom sa nakalipas na 3 buwan. Bahagyang tumaas ang bilang mula 19.1% noong April 11 hanggang April 15 ng taong kasalukuyan, pero nananatili itong mas bababa kumpara sa 27.7% noong Marso, habang 16.4% naman ang nakaranas ng katamtamang gutom. 3.6% ang dumaan sa matinding gutom. Bagamat hindi ito malaking pagtaas, malinaw na maraming kababayan pa rin ang patuloy na nahihirapan na makahanap ng pagkain. Ang datos na ito ng SWS ay sinang-ayunan din ni Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel ng panahon ng Duterte Administration, kung pagbabasehan ang sitwasyon ngayon ng mga mahihirap na Pilipino. Unang-una, kasi ang sinasabing 20 pesos per kilo ng bigas, alakip butas lang yun. Nakapiguan ng kanyang pangako na bababa ang presyo ng bigas. Paano bababayan? Wala na tayong ginawa kundi mag-angkat. Dagdag pa ni Panelo, papaano matutulungan ng mga magsasaka kung bumabaha naman ang supply ng imported na bigas sa mga pamilihan? Pangunahing problema na nga anya ng mga magsasaka ang pagpapalakas sa produksyon ng palay. Kaya ginagawa ngayon ng administrasyon, binibili. Binibili na lang sa, palugi ang bili nila para bigyan nila yung 20. Kaya, angkat tayo ng angkat. Ang nakikinabang yung mga importers. Kaya hindi ba sabi ko, yan dapat kay si Francis, Laurel. Kaya hindi ko maintindihan, ba't di niya patanggalin yan? Sinabi pa nito na maraming hindi naman nakikinabang sa 20 pesos na bigas kada kilo dahil binibigay lamang ito sa piling sektor. Kasi, remains na talagang marami ang mahihirap, marami ang trabaho, marami ang hanap buhay. Kasi mukhang palakasan pa rin yan. Yung mga malalakas sa namumuno sa mga LGUs. Mukhang piling-pili din ang mga nakikinabang niya. Samantala sa panig naman ng Department of Agriculture, aminado silang malaking hamon sa kanilang ahensya na matugunan ang problema sa kagutuman. Kaya sisikapin umano ng DA na gumawa pa ng programa na makatutulong sa mga mahihirap. We're hoping sa mga susunod na survey, together with yung programa natin sa DOLE, na sa minimum wage earners, yung programa sa DSWD na walang gutom, eventually, dahan-dahan makakatulong ito, mabawasan yung kahirapan. Sa ngayon, tanging mga PWD, senior citizen, single parent, minimum wage earner at 4-piece beneficiary pa lamang ang nakinabang sa nasabing programa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.